mo kami, Panginoon. Create us a clean heart, Panginoon, at i-renew mo ang spirit, Panginoon, na nananalantay sa bawat isa sa amin, O Diyos. Na sa pamamagitan ng salitang ito, patuloy namin matutunan, Panginoon ko, ang kaparaanan mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Hallelujah sa kapahayagan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy na karangalan po ang patuloy na matanggap na ating Panginoon. In Jesus' name. Amen. So last week po, nakita po natin yung ating pinag-aralan about the navigation. Amen. Navigation po ng spiritual. So karugtong po itong itinuturo ko ngayon kung saan sa 1 Corinthians 2:4-5, sabi nga doon, "And my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but it's demonstrating of the Spirit of power, and your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." So sabi po sa Tagalog, sa 1 Corinthians 2, sabi po dito sa 4 and 5, "Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu." Malaking Espiritu po yun, no? Pag nabasa niyo sa Bible, malaking E po siya. "Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao." Amen? So, napakahalaga po na ang ating pananampalataya, not in the faith, ang ng wisdom ng men. Amen? Hindi po nag-i-stand sa faith ng wisdom ng men ang ating pananampalataya, but in the power of God. So, iba pala ang faith ng tao, iba ang faith ng Diyos. Amen? So, ito yung pinag-aaralan natin na para i-navigate natin yung divine current, amen, ng prophetic stream po. So, in-explain ko po yun last week. And now, andito po tayo sa spiritual flow ng power. Okay? Para ma-navigate natin, pag sinabing navigation, hinahanap. So, sa pamamagitan po ng verse na to, makikita natin na hindi natin mahahanap sa karunungan ng mundo o pangangaral lang ng karunungan at kahusayan po ng mga tao, kundi sa pangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihan po ng Espiritu. Amen? So, wala pong iba kundi the Spirit of God upang ang pananampalataya natin ay dun po masandig sa Kanya. So, yung mastering ng flow of the Spirit po, amen, ito po is nakapokus sa power at kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Amen? So, hindi lang ito dahil sa panalangin natin, okay? Kasi kahit marami pong nananalangin, kung hindi Spirit ng Diyos, amen, ang nananalangin sa atin, there is no power din po sa panalangin natin. Okay? So, napakahalaga, tayo pong mga tao, matuto nating gampanan ng matatag ang ating mga espiritual na pamumuhay habang nangangaral po tayo ng salita ng karunungan at hindi ng karunungan ng mundong ito na tagapamahala ng mundong ito na may kapangyarihan ay lilipas. Amen? Subalit ipinapahayag natin ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi po ang naghayag noong una na nakilala natin dahil sa sarili nating pangunawa, kundi sa karunungan po ng Diyos na nahahayag sa atin at tinatalaga niya para sa ikaluluwalhati po ng kanyang nilikha sa sanlibutan ito. Amen? So, napakahalaga po na ma-master natin to. So, ang topic natin is about the flow po ng spiritual of power. Amen? So, para ma-master po natin to kasi maraming mga tao ang hindi po nauunawaan ang power of God na nagpo-flow po sa bawat tao. Amen? Kaya mahalaga na bilang mananampalataya po
naiintindihan po natin kung paano mag-flow ang power ng Espiritu sa tao. Kailangan nating magkaroon ng karunungan na nagmumula sa exclusive kung saan hindi lang through experience, but divine revelation na nagmumula sa Diyos. Amen? Sabi po ng Bible, ang power at divine revelation nagmumula po sa Diyos. Amen? Hindi po ito nagmumula sa tao. Kaya napakahalaga po. Kaya ito tinawag na divine, banal na revelasyon ng Panginoon. Na hindi ito mabibili ng pera, hindi ito magmamanifest po basta. Amen? Kaya nga, may mga season po na ang prophet po, ito yung extension. And sometimes, ginagamit po sila para sa dedication ng fully manifestation po. Kasi ang mga prophet po, sila yung nagiging tinig ng Diyos. Sila po yung tinig ng Panginoon. Sa kanila, there is office, amen? At ang prophet is isa po sa regalo ng Panginoon. Ang fivefold ministry, kasama po ang propeta doon, they are the regalo ng Diyos. Mula sa Diyos, hindi po mula sa tao. Amen? Kaya ang nagpo-flow din sa kanila, divine manifestation po, na may significant at nagdidemand ito. Meron itong nagdidemand na significant lang sa spiritual disiplina. Amen? Para ma-reach nila yung place ng divine manifestation, hindi ka lang basta propeta. Marunong ka sa spiritual discipline. Amen? Alam mo kung paano gamitin ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Hindi po para magpasikat, hindi para matanyag, kundi para i-glorify ang Panginoon. Kaya nga po, 'di ba last week sabi ko, imagine niyo kung ang isang small creek, small na daluyan ng tubig nagpo-flow ito sa down ng bundok, 'di ba? Sa bundok. Kahit na konti lang ang tubig nito na dumadaloy po, kaya pa rin nitong mag-form ng isang malaking swimming pool. Basta meron lang daanan na daluyan. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kahit sabihin ninyo na hindi naman ako matalino, hindi naman ako mahusay. Pero kung nina-navigate natin at inaalam natin ang daluyan ng source ng pinagmumulan, kahit ang paunti-unti, amen, pwede pong maging isang pwedeng yung maging daan yon para magkaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya nating pumuno pa rin ng swimming pool kung ina-navigate natin yung karunungan. Isa-search natin kung saan nagmumula yung path na yon. Amen? Kaya napakahalaga po ng pagpo-flow. Amen? Kaya nga, kung ang gagamitin natin mga kapatid, kung gusto nating mag-flow sa ating spiritual na flow, hindi mga basura ang papapasukin natin sa utak natin. Hindi mga kasinungalingan ang inanavigate natin. Hindi yun ang isusundan natin. Hindi yun ang dapat mag-flow sa atin. Hindi yung kasinungalingan ng kaaway. Kasi hindi po yun ang gamot para masundan natin ang spiritual power ng Panginoon. Kailangan nating tanggalin yung mga abstract, yung mga nagiging hindrance. Katulad ng current, ng kuryente. Kailangan mong sundan kung saan yung fuse nun. Pag nawala yung flow ng kuryente, saan ka pumupunta? Sa source. Tama? Doon ka sa tinatawag na fuse. Tama po? Yung fuse ng kuryente. Yung tinataas at binababa natin. Tinitingnan natin, doon tayo nagda-direct agad kung may problema ang kuryente. Amen? Kaya pag may problema ang bulsa natin, saan tayo nagda-direct? Amen? 'Di ba? Tingnan natin yung source natin. Ano yung kulang? Ano yung kailangan nating idagdag? Yun yung ina-navigate natin. Kaya kung pangit ang pamumuhay natin, kung nagiging parang walang patutunguhan ang pamumuhay natin, baka mali yung source na pinagkukunan natin. Amen? Mahalaga po na i-trace natin yung path. Parang investigasyon lang yan, mga kapatid. Kapag nag-complain tayo sa investigador, iimbestigahan nila yung step by step bakit nagkaganon, bakit nangyari yung krimen, anong pinagmulan ng krimen, sa anong sanhi ng krimen. Kaya nakukuha nila yung konklusyon. Ninanavigate nila yung pwedeng maging solusyon ng problema kung bakit naganap ang krimen. Ganon din po ang doktor.
Kapag pumunta kayo sa doktor, ang tanong, ano bang kinain mo? Ano nararamdaman mo ng mga nakaraang araw? Hinahanap po yung sintomas, yung root kung bakit ka nagkakaganyan bago nila ibigay ang solusyon. Amen? Kaya mga kapatid, may problema din tayo pag hindi nag-flow ang spiritual ng power ng Panginoon. Ano yung mga bagay na nag-harm sa atin? Ano yung saan tayo nakakonekta? Baka puro basura pa rin yung buhay natin. Gusto natin maging spiritual discipline, pero ayaw nating tanggalin yung mga anik-anik na tinatawag sa buhay natin. Ayaw natin linisin puso natin. Ayaw natin magpatawad. Amen? Kasi pwede din po yun maging hindrance ng spiritual flow power ng Panginoon. Amen? Kasi ang gusto ng Lord sa atin, divine purpose niya ang maganap. Yung divine revelation ng Panginoon ang maganap sa atin. Pero kung hindi po tayo lumalakad sa divine, amen, huwag tayo mag-expect. Amen? Kaya nga, tingnan nyo, ang isang gulay, bakit hindi yan namumunga ng maganda? Bakit ang talong may uod? 'Di ba? Hahanapin ngayon ng farmer. O kailangan niyang gawin ng solusyon. I-sprayan niya ngayon, tama po? Para mamatay yung uod na pumipigil para mamunga ang isang talong. Puno ng talong. Ganun din po sa ating pamilya, 'di ba? Kapag may problema, kunin mo yung root agad. I-confront mo yung root agad. Kailangan nating i-confront kung ano yung mga bagay po na nagiging hindrance natin para makasunod tayo sa path ng divine revelation and divine purpose ng Panginoon sa buhay natin. Ang basura po, nagsisimbolize ito ng pollution. Ang karumihan ng pag-iisip, amen, pollution po ito sa atin bilang mga taong lumalakad po spiritual. Kaya kung titingnan natin ang buhay natin sa natural lamang po, hindi tayo makakaabot sa spiritual. Kasi natural mo lang tinitingnan yung buhay mo eh. Kung tinitingnan mo lang siya na normal, amen, normal lang din na magpo-flow sa'yo. Naintindihan niyo po? So kung hindi niyo iisipin na ang buhay natin ay buhay spiritual, hindi kayo makakapag-flow sa realm ng spiritual. Hindi rin tayo makakapag-flow sa power po ng Panginoon kung ang tingin lang natin sa sarili natin ay isang common at natural lang. Amen? Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko sa inyo? Kaya kung hindi natin bibigyan ng halaga yung instruction ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng malinis na puso, kailangan magkaroon tayo ng malinis na isip. Amen? Magkaka-member po yung bodies natin. Hindi pwedeng malinis yung isang kamay mo, tapos yung isang kamay mo, dinudumihan mo. Hindi pwede tayong mag-move ng ganon, mga kapatid. Kung gusto nating mag-flow ng spiritual, amen? For example, yung gusto mong kumilos sa spiritual pero yung body mo kumikilos sa pornography. Amen? Yung mga kamay natin, ginagamit natin sa mga maling bagay. Sa mga kabastusan. Maling pag-iisip. Bakit po nagiging marumi ang body? Kapag inisip mo pa lang na mag-masturbate ka, nag-iisip ka ng masama. Sa isip mo pa lang, sinisimulan mo nang ma-defile yung katawan mo. Ang lahat ng masama na iniisip natin, nagmumula po yan sa isip natin, sa puso natin. Kaya sa ganung paraan pa lang, nagkakaroon na tayo ng basura. Polluted na po agad. Minsan akala natin, kapag nakagawa lang tayo ng kasalanan, nakapatay ka, di ba, yung mga natural na nakapagnakaw ka, ganun nyo lang naiisip na nadudumihan natin yung ating katawan. Pero hindi natin namamalayan yung maruming pag-iisip na pinapasok natin, nagiging pollution na to para mag-create ng hindi po siya sagradong, hindi siya banal sa harap ng Diyos. Kaya yung pollution, hindi lang ito nagiging limited para magkasala tayo alone. Ini-include din nito na mag-defiled. Magkakaroon tayo ng, ang defilement po, dungis. Okay? Once na sinimulan mo na nag-create ka ng pollution, hindi lang to basta nalilimitahan ka dahil nagkakaroon ka ng kasalanan.
Katulad ng pag-iisip na kasalanan, nagkakaroon din to ng dungis sa'yo. Nababahiran ka nito ng dungis. For example, sa mag-asawa, halimbawa, tapos, yung si lalaki ng bababae o si babae ng lalaki, di ba? Tapos sumusunod sa Panginoon. Pwede po ba yon? Hindi po pwede. Kasi yung sagrado pa lang na marriage nila, una pa lang sa pag-iisip nila na maisip nila mag-text sa ibang tao, mag-text sa ibang babae, kasalanan na po. Una, nagsisimula sa text. Pagkatapos, nagmi-meet na sila. Amen? Hindi lang siya nalimitahan dahil sa kasalanan alone, dinungisan mo pa. Kasi nakipag-meet ka na, humiga ka na sa kama nila, na-defile na yung marriage nyo. Nag-flow na po. Pumasok na. Di ba? Pumasok na yung madumi po na spirit. Amen? Kasi bakit ba pinapasok tayo, mga kapatid? Ang spirit realm po, amen, pag naintindihan natin, sometimes it use food, pagkain. Sometimes iniimbitahan tayo. Kaya nga yung mga mangkukulam, yung mga witchcraft, ginagamit din nila minsan panyo, ginagamit nila mga damit, ginagamit nila mga pagkain, di ba? Para maabot yung buhay mo. Kaya nga sometimes, kailangan po nating mag-ingat. We cannot always accept everything na tinatanggap natin sa tao. Nang walang discernment. Nang wala tayong, alam niyo po yun, minsan nakala ninyo nagmamagandang loob lang, pero hindi nyo alam. Dinasalan na pala yung pagkain na yon. Tapos ikaw, ugali mo pa na hindi ka nagdadasal bago kumain. Amen? Dinakain mo na. Tumalab na sa'yo yung anuman yung curse na sinabi nila, binulong nila doon sa pagkain na yon. Alam nyo mga kapatid, minsan mas matalino pa sa atin yung mga mangkukulam eh. Alam nila yung ginagawa nila spiritual. Tayo mga mananampalataya, akala natin hindi po nagaganap yon. Amen? Kaya nga may mga tinatawag na gayu-gayuma. Naintindihan niyo po? 'Di ba? Ano yung ginagawa nila? Nagpo-flow ang gayuma saan? Sa mga pinapainom. Pero tayo mga mananampalataya, binabaliwala natin. Kaya ang nangyari sa buhay natin, tingnan niyo po, dahil hindi mo alam. Because you are lack of knowledge, nagpo-flow tuloy yung darkness sa buhay natin kahit tayo mananampalataya. Minsan, nakala natin okay lang, 'di ba? Binata naman ako, gagalawin ko yung sarili ko. Hindi mo alam, may nakakakita sa'yo sa taas. Amen? Kasi pag nag-imagine ka na ng masama sa utak mo, nagpo-flow na yung pollution. Amen? Kaya hindi po siya maganda. Kaya bakit masama? Akala ng mga lalaki, kapag ginagawa nila yung mga bagay na gano'n is okay lang. Pero hindi nila alam, yung vessel ng Panginoon, sa pag-iisip pa lang po, narurumihan na. Nagkakaroon na ng pollution, nagkakaroon na ng basura. And hindi yun kailangan mangyari. Even sa mga babae po na naa-addict sa sex, naa-addict sa mga toy, 'di ba? Yung mga gamit na ginagamit para lang makaraos. Amen. Sorry po we are not hindi na po tayo bata ngayon. Gusto ko lang pong mai-verify para sa bawat isa sa atin na yung paggagamit natin ng mga toy, alam niyo po 'yon, para lang ma-release yung ating mga pakiramdam, yung mga kalibugan na nararanasan is gamit ng demonyo. Kasi once na gumamit ka ng mga bagay, last na po yun. Ibig sabihin, gumagamit ka ng mga instrumentong mga bagay para makaraos ka, it is lust of the flesh. Amen? Hindi na siya divine. Wala na siyang kabanalan. Kaya nga, even sa mag-asawa na gumagamit ng mga laro-laruan para makaraos, it is wrong. You are defiling. Dinudungisan natin kasi gumagamit na tayo ng mga gamit na mga laruan para makaraos. Na akala nyo okay lang, it is wrong. Yun po yung mga symbolize ng pollution. Na basura po yun. Basura yon na hindi makakonsentrate yung spirit na mag-flow sa atin kasi hindi pwedeng mag-flow ang banal na spirito sa walang kabanalang katawan. Amen? Kaya nga,
Kaya nga po ang kasalanan lang sa pag-iisip, hindi yun lang ang magbibigay sa'yo ng limitasyon, kundi nagbibigay ito ng kadungisan. Nadudungisan ka, namamantsahan ka, kumbaga nadidefile ka. Amen? Kaya nga, ito po yung katulad na lang ng langaw, mga kapatid. Pag pinabayaan mo yung bangaw na kumapit sa pagkain ninyo, mangingitlog siya doon. Amen? So, ano mangyayari sa inyo? Magkakasakit tayo. Kasi narumihan. Amen? Yun din ang nangyayari sa espiritu natin. Tuwing pinapayagan natin yung mga ganitong bagay, yung mga chismis, pag pinapayagan natin, amen, nagiging hinder ito at nade-destroy tayo. Nade-destroy dahil sa demonic na entitlement ng mga bagay na ginagamit nila, nahihinder po at nade-destroy yung mga regalo ng Panginoon na dapat nagpo-flow sa atin. Kaya anong nangyayari? Nalilid tayo nito to feel frustrated. Tingnan nyo, pag napoprostrate ka na, bakit ko ba ginawa yun? Hindi ka na makapag-focus sa divine purpose ni God. Bakit? Sa sarili mo pa lang, kaaway mo na, frustrated ka na. Nagiging conflict na to para magamit mo yung kahit sarili mong own gift. Kahit yung ability mo, hindi mo magamit. Tingnan mo, once na ikaw, pamilyadong tao ng babae ka, mawawalan ka rin ng diskarte sa buhay. Bakit? Yung diskarte na dapat binibigay mo, yung strategy na dapat full na nabibigay mo, nasasubmit mo sa asawa mo, nahahati pa sa kabit mo, nahahati pa sa pambayad ng hotel, nahahati pa sa mga bagay na hindi mo naman dapat nilalaanan. Amen? Anong nangyayari? Shortage. Shortage ng ano, pambayad sa kuryente. Kasi bakit? Saan napunta? Napunta sa hotel. Kasalanan po ba ng demonyo 'yon o kasalanan din natin dahil wala tayong spiritual discipline? Wala tayong kontrol sa sarili. Kahit pa gaano ka kahusay at katalinong tao, kapag binahiran mo ng puro kasamaan, subukan mong ang negosyo, haluan mo ng sabong, haluan mo ng sugal, kung saan pupunta. Wala. Frustration, confliction lang sa pamilya. Kahit pa gaano ka kahusay maghawak ng pera, pag sinamahan mo ng maling bagay, magsuswap ito. Ano mangyayari? Spiritual stagnation. Pine-prevent niya yung pwedeng maging excellent mo mag-progress. Beyond ng current, yung extension na binibigay ng Panginoon sa atin sa spiritual state natin or status natin, mga kapatid. Because wala lang tayong disiplina. Kaya dapat maging malinaw ang represent na binibigay sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo quote ng scripture. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, di ba, out of their bellies shall flow river of living water. Amen? Hanapin po natin yung verse na yun, ha? Out of belly, sa Tagalog po, ano? Sa John 7:38 po. John 7:38. Amen? Pabasa nga po sa Tagalog. John 7:38 po. He that believe on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow river of living water. Sa Tagalog po. Amen. Ano po yun? John 7:38. John 7 po. Wait lang. John 7:38. Ayun po. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig. Aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Basahin ko po ng malinaw po, ano?
Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Verse 39, ang tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa naipapagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Pero mga kapatid, this time po, si Jesus po wala na. At ibinigay niya na po ang espiritong sinasabi niya na nadadaloy sa bawat isa sa atin. Pero bakit wala pa rin dumadaloy sa ibang tao? Kaya nga kung gusto nating mag-flow po sa supernatural manifestation po ng banal na spirito, sa spiritual flow ng power, kailangan nating maniwala. Kailangan nating linisin yung puso natin. Amen? Even we possess the life po, na galing mula sa Panginoon, tayo po, pinoposes na natin yung ngayon. Kaya hindi po pwede na hindi magpo-flow sa atin ito unless hindi mo ninanavigate at hindi mo hinahanap. His resurrection po, ito yung kapangyarihan within us. Kaya maraming mga mananampalataya ang nabibigo at nagpipail sa manifestation ng reality dahil po they do not understand how the Spirit of God flow. Karamihan po ng mga mananampalataya, they don't also believe na ang spiritual God's flow ng power ng Panginoon is nagpo-produce din sa mga prophetic virtue, sa mga capable. Na nagtatransform sa mundong ito. Mga kapatid, like I said, nagpahinga si God nung nilikha niya ang tao na mamahala sa mundong ito. So there is power na binigay sa atin ng Panginoon. Tapos niregaluhan pa tayo ng fivefold ministry. Tapos may gifting pa tayo. Tapos, imagine you are the vessel ng third person ng God. Naiisip po ba natin kung gaano tayo ka-powerful kung alam nating i-navigate yung spirit ng power na mag-flow sa atin? Imagine ninyo kung yung mga witchcraft, kung yung mga mangkukulam, kung yung mga albularyo nagkakaroon ng kapangyarihan, who do you think we are? Kapag ninavigate natin yung source ng power. Kung tinatawag natin na yung Diyos natin is above all. Amen? Do you think kaya tayo i-possess ng mga deception, ng mga bagay na pwedeng magparumi sa atin kung tayo ay nagpo-flow sa spirit ng power ng God? Unless, ayaw nating maniwala that the Spirit of the Lord can purify us, can sanctify us, can cleanse us. Kaya po ang spirit of prophecy, nagpo-flow ito, amen? Katulad po ng katulad na lang nung kay Aaron, nung siya po ay inanoint ng oil. Amen? Hindi ang oil ang may kapangyarihan, mga kapatid. Pero it is covering ng head niya na nagsisimbolize, amen, ng kapangyarihan na nagpupuli surrender siya sa Panginoon para sa Lord Divine Extension. Amen? Ganon din po yung oil na pinuhos kay David, kay Tatay David. Hindi po yung langis ang may kapangyarihan. Symbolize lang ito na ina-anoint po sila ng oil para sa set apart. Amen? Ng trabaho, ng divine purpose na tinatalaga sa kanila. Kaya kapatid, huwag kang makontento na binuhusan ka lang ng langis sa church ninyo. Amen? Nabuhusan ka na nga ng langis, hindi naman nag-work yung power ng Spirit sa'yo. Kahit sa sarili mo na lang, hindi mo pa mapaglabanan. Paano ka palalaban sa Espiritu sa labas? Isipin po nating mabuti.
Paano pa tayong lalaban sa mga napoposes na mga nasasaniban ng demonyo? Paano pa natin silang ililigtas kung tayo mismo hindi natin kayang labanan yung nasa mga kaloob-looban natin? Hindi natin kayang labanan yung kalibugan natin. Hindi natin kayang labanan yung ating walang disiplina sa pagwawaldas ng pera. Hindi natin kayang labanan yung ating mga katakawan. Amen? Minsan akala natin hindi natin kasalanan yon, yung maging matakaw tayo. Alam na natin na may mga nararamdaman yung katawan natin, wala tayong disiplina sa pagkain. Kasalanan pa po ba ng Panginoon? Kung yun lang mga bagay na yon, paano pang magpo-flow po? Kung sa mga natural na bagay, wala tayong disiplina, do you think magkakaroon tayo ng disiplina sa spiritual? Think of it, mga kapatid. Wala nga tayong disiplina sa natural na nakikita na ng mata natin. Do you think magkakaroon po tayo ng disiplina sa mga spiritual na hindi natin nakikita? Kaya sometimes, wag tayo magtataka kung bakit hanggang ngayon, bakit hindi binibigay yun sa atin ng Panginoon? Yung Bible nga po na hindi natin nakikita, hindi natin mabasa, hindi natin maaral, hindi natin malaanan ng oras. Paano pa po tayo maglalaan ng oras sa pag-share ng gospel? Wala naman tayong bitbit, wala naman tayong dala. Kaya kahit mismo tayo, pwede tayong masira ng kaaway, hindi na nila kailangan lumabas pa sa bansa. Hindi na nila kailangan lumabas pa sa kapitbahay mo para sirain ka kasi ikaw mismong may sariling katawan, kayang-kaya niyang sirain. Because of lack of knowledge, because of lack of discipline, because of lack of spiritual flow of power. Amen? Kaya, kung gusto po natin magkaroon ng spiritual flow of power, magkaroon din po tayo ng spiritual disiplina. Para mag-flow po yung divine, mag-place sa atin yung divine manifestation and divine assignment po ng Panginoon. So the Spirit po, gumagamit siya rin ng instrument. Instrument of the Spirit. Para ma-master natin ang flow ng Spirit at manavigate po natin, meron po siyang instrument of the Spirit. So as a member po, we have to understand na ang physical body natin ay may role din po sa prophetic. Amen? Kasi tayo po yung daanan. Yung physical body natin is daanan po. Yung bibig mo, daanan ng prophetic word. Yung bibig natin yung nagdedeklara. Yung body po natin, mahalaga po. Kasi bawat part nito, intentionally po, kino-consecrate to. Para i-master yung mga kagamitan, para maging kagamit-gamit, yung buo mo pa rin katawan. May bahagi po yan. Ang bawat part po niya, nilikha ng Panginoon intentionally. Walang parte ng katawan mo na hindi kagamit-gamit. Kahit papuwet yan, kagamit-gamit yan. Intentional na ginawa ng Panginoon po yan para maging kagamit-gamit, mga kapatid. Kaya wag nating gawing useless yung ating mga sarili because of misunderstanding and misleading ng mga ginagawa natin sa sarili natin. We have to master. Kasi napaka-imposible po, no? Pag di natin na-master yung ating part ng physical body natin, magiging imposible sa atin na ang Holy Spirit po is mag-fully express yung kanyang mismong sarili sa atin mismo through us. Amen? Kasi ang Holy Spirit, di ba? At napuspos ng banal na spirito si Saul, kaya siya nagsalita. 'Di ba? At napuspos ng banal na spirito si Mary. Gumagamit po ng pisikal na katawan ng Diyos. Sa mundong ito, gamit niya tayo. Amen?
Kasangkapan tayo ng Panginoon para sa divine purpose, mga kapatid. Hindi ka lang basta katawan, Kuya James. Hindi ka lang basta katawan, Ate Billie Jean. You are the temple. At kailangan ng Diyos yung katawan natin. Ginamit ng Diyos yung mga katawan ng disciple kaya nakarating sa atin yung kapahayagan na mabuting balita. And even si Jesus Christ itself, gumamit ng katawan ng tao para makababa sa mundong ito para maipakita po ang paghahari ng kingdom at kaligtasan ng bawat tao. Physical body is a part po na instrument ng Espiritu. Hindi lang nagre-require ang Holy Spirit ng cooperation ng spirit and soul natin. Kailangan din po niya ng katawan natin. Hindi pwedeng nagpipreach ka, kapatid, sa isip mo lang. Amen? Kailangan bumukay bibig natin. Hindi pwedeng nagpipreach ka na hindi ka umaalis sa lugar mo, Ate Vina, na hindi ka lalakad. Kailangan mo ng katawan. Hindi pwedeng magbago yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, na hindi tayo nagsasalita. At sabihin ng truth sa kanila and let the truth flow. Pumasok sa tenga nila, pumasok sa puso nila, at pumasok sa isip nila. Kaya walang ginawa si Jesus nung nandito siya sa mundo kundi mag-preach ng katotohanan. I-demonstrate ang kagalingan, i-demonstrate ang healing, i-demonstrate ang miracle, i-demonstrate ang nature at attitude at character. We need our body. Hindi ka pwedeng tumulong na hindi gumagalaw yung kamay mo. Tutulungan kita, nakatayo ka lang, nakatindig ka lang. Hindi po pwede yon, Ate Billie Jean. Hindi ka pwedeng tumugtog, amen, na hindi gagalaw yung mga kamay mo na pumitik sa gitara, piano, o tambol. We need cooperation po. Ikaw at ako, kailangan natin ng cooperation. Hindi lang ang Espiritu Santo ang kikilos, kailangan ka din. Kailangan ng cooperation ng katawan natin, mga kapatid. Bakit? Karamihan po sa mga tao, amen, ang spiritual realities, nagre-remain po ito dahil hindi ito nakikita. Hindi siya nararamdaman. Without physical expression. Ang spirito po, pag hindi siya pumasok sa isang tao, amen, hindi siya mararamdaman kasi invisible siya. Kaya ang katawan natin, para ipahayag ang pagmamahal sa ibang tao, ginagamit ka ng tao. Ginagamit ka ng Diyos para tulungan yung ibang tao. Ginagamit ka, 'di ba? Ang isang church, ang isang pastor, ginagamit sila para magpahayag sa church. Hindi pwedeng maging church ang isang gusali kung walang tatayo sa altar. Amen? So dahil espiritu siyang Diyos, kailangan niya ng body to serve. Ganon din si Jesus. He need body para bumaba sa mundong ito. He need body to serve as a vessel. Para maging tangible point tayo o yung nakikita tayo sa mata ng tao kasi nandito tayo sa mundo. Para may contact point ang tao. Kaya nga para i-allow ang spiritual dimension to become visible at audible para marinig at para makita ng mga tao, kailangan to ma-experience. Kailangan po ito maipahayag. Amen? Hindi pwede nating sabihin na obedient tayo pero wala tayong ginagawa. Kasi faith is action. Hindi pwedeng sinasabi mo obedient ka pero walang ginawa yung katawan mo.
It is part ng instrument ng Panginoon para magpahayag ka that you are serving. Kaya mga kapatid, prophetically, yung kamay mo, yung mata mo, yung tenga mo, yung bibig natin, even ang pagtayo natin sa harap ng Panginoong Diyos, even mga paggalaw natin mga kapatid, ito po, it become divine instrument. Amen? Ito po yung instrument kung saan na ipapahayag natin kung paano tayong naghahayag na parang nag-i-speak tayo na parang nasa heaven. Nag-i-speak tayo ng katotohanan. Nag-i-speak tayo ng healing. Nag-i-speak tayo ng transformation. Kaya pag na-mismanage natin to mga kapatid o na-neglect pa lang natin, parte pa lang ng katawan natin mga kapatid, mahihirapan na tayo. Binigyan ka ng kamay para saan? Para lang ba gamitin natin sa mga natural na bagay sa mundo? Pero sabi ng Bible, lay hands to the sick. It is commandment. Heal them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isuot ninyo ang sandalyas, sabi pa, ng kapayapaan. Sino po ang magsusuot ng sandalyas ng kapayapaan? Yung espiritu o ikaw? Sino po ang magsusuot ng sinturon ng katotohanan? Yung espiritu po o kayo? O ako? O tayo? Sino po ang magsusuot ng helmet ng salvation? Yung espiritu po bang nangangailangan nun o tayo? Sino po ang maglalagay ng breastplate para proteksyonan yung mga puso natin? Ang espiritu po ba o mas kailangan nating tao? Pinagkaloob na po lahat ng Diyos. Ang tanong, ginagamit mo ba? So, mismanagement and neglect po sa part ng physical body natin ang magpapahirap sa atin para magawa yung mga bagay na imposible. Dahil para ma-fully express po ang kalooban ng Panginoon sa atin, kailangan niyang mamuhay sa iyo. Kaya kung magiging careful tayo sa pag-o-observe po natin sa realm ng spirit, maintindihan natin yung totoong katotohanan na pinapayag ng Panginoon na malinaw po sa atin. Na hindi lang ang soul and spirit natin ang kailangan ng Diyos. Kailangan niya din ang participation po ng physical body natin. Hindi pwedeng pure yung puso mo, pure yung isip mo, pero kalaswaan yung ginagawa ng katawan mo. Pure yung isip mo, pure yung puso mo, pero nagnanakaw yung physical na katawan mo. We need cooperation even in spirit realm, body, and soul. Kaya nga sa huling panahon, di ba po, bibigyan tayo ng glorified body. Same body, Ate Jane. Kaya nga kung makikita niyo po, kung nagtatanong kayo, why si Lord, hindi niya pinahawak yung kanyang katawan kay Mary, nung una siyang nakita, sabi niya, kailangan ko munang humarap sa Ama. Amen? And after nun, nakaharap siya sa mga disciple. So meaning mga kapatid, hindi siya nakilala ni Mary nung unang kita sa kanya kasi he have the glorified body na. Pinalitan ng glorified body. Same body, Ate Jane, pag nilibing tayo. Yes, mabubulok yan. Pero sa spiritual realm, you are not bulok. You are bulok in physical, but not bulok in spiritual. That is the wisdom of God, mga kapatid. We will change in glorified body. Same ng katawan mo, i-glorify lang ni Lord. Amen? So, wag nating ibaliwala po yung mga katawan natin. Kaya kung may mga sakit tayo, alagaan natin katawan natin, mga kapatid, para makapaglingkod pa tayo sa Diyos. Hindi yung tinatanggap na lang natin na torturing tayo ng sakit. You need to cooperate in the Spirit of God.
You are healed by the stripe of Jesus. Kung gusto mong mag-manifest yan, you have to work in the spirit realm. You have to flow in the spirit. Hindi sa natural na nakikita po natin. You need to know the truth. Amen? Kaya wag nating hahayaan na nakawin po sa atin ito. Na pinoposes tayo ng someone because we are lack of knowledge. Kaya hindi tayo nagiging effective. Kasi tinitingnan natin, ginagamit natin yung mata natin sa natural na mata, hindi sa lens ng Diyos. Ginagamit natin yung kamay natin sa natural na kamay, hindi sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, can you imagine if you are the vessel of God, your hand is hand ng Diyos. Kaya tayo ang inuutusan, lay hand to the sick. If you are my vessel, dapat epektibo tayo. Dapat nagpo-flow siya sa atin. Pwede naman i-lay hands ni Lord yung kamay niya. Ba't ikaw ang inutusan? Amen? After si Jesus po, nag-resurrect at umalis sa mundong ito, ibinibigay ko sa inyo ang helper at ang comforter ninyo na tutulong sa inyo magpaalala tungkol sa lahat ng ginawa ko. It is the Holy Spirit, the third person of God, mga kapatid, na nasa loob ng katawan mo ngayon in Jesus' name. It is Him. It is Him na nagbigay. It is Him na nagkaloob. It is Him. Amen? Mga kapatid, kaya wag niyo pong hahayaan na nane-neglect natin to at nami-mismanage natin. We have to be very careful kung saan natin ginagamit ang parte ng katawan natin. Wag nating hayaan. Kasi pag hinayaan nating maging ineffective tayo, hindi talaga tayo maging effective sa tao. Kahit may sakit ka, kung kaya mo pang magsalita, speak the truth. Share the gospel. Sing to the Lord. Use yourself na maging useful ka sa harap ng Diyos. Kapag ginawa mo yon at hindi ka nag-flow ka sa spirit realm, sa kapangyarihan ng Diyos, mamamalayan mo na lang magaling ka na. Kasi bakit? Hindi ka na nakapokus sa sakit mo, nakapokus ka na sa purpose, sa divine purpose ni God. Kaya ka magiging epektibo. Kung ano yung dinidesire ng Diyos sa puso mo, gawin mo, kapatid. Kasi bakit? Nakaback up si Lord sa'yo. Lalo na pag sa divine purpose niya yan, believe me. Magsasend siya ng mga tao na tutulong din sa'yo kung saan iisang espiritu nyo. Huwag po nating hayaan na ma-injectionan tayo ng spirit, ng evil spirit, na ma-injectionan tayo ng pagsiselos. Amen? Ng mga, alam niyo po, yung mga kainggitan, mga bagay na masasama sa ibang tao para mag-desire tayo kung ano yung meron sa kanila. May kanya-kanya tayong kaloob. We have to see ourselves. How can He manifest kung ang intention natin is hindi sa intention ng Espiritu, kundi intention ng laman? Kung ginagamit natin ang kamay natin, hindi sa intention ng Espiritu, hindi talaga magmamanifest ang intention ng Espiritu sa atin dahil nasa laman pa rin tayo. In the same manner po, ang Holy Spirit, nagre-require din siya ng consecration at sanctification para sa physical natin na bilang member ng kingdom. Bilang physical member, kailangan tayong magkaroon ng consecration at sanctification. Requirement yun sa atin, kabanalan. Amen? Hindi pwedeng naka-align tayo. Kaya yung mga mata natin, saan nyo ginagamit yan? Yun yung tanong sa atin ng Diyos. Saan mo ginagamit ang mata mo? Saan natin ginagamit yung tenga natin, mga kapatid? Kailangan nating linisin. Kung alam mo na hindi nakakadulot, nagkaka-gain ka ng magandang kalakasan, amen, sa espiritu mo, yung mga naririnig mo sa paligid, kung ang mga balita hindi nagbibigay ng kalakasan, don't listen. Choose
Be wise. Amen? Kung hindi nagbibigay ng lakas sa'yo yung resulta ng sinabi ng doktor, then gamitin mo yung tenga mo sa spiritual. Kung anong sinasabi ng Diyos at hindi sinasabi ng tao. Amen? Kaya nagiging mahina ang katawan kasi mas lumalakas ang natural na tono at boses sa mundong ito kaysa sa boses ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po no, sa nating ginagamit yung mga bibig natin, sa nating ginagamit yung kamay natin, they all must be purified at maset natin ito. Amen? Nang apart sa mga masasamang gawain. Ang kamay hindi para sa pag-uumit o pagnanakaw. Ang kamay hindi ginagamit para kapain mo yung mga maseselan mong katawan na bahagi ng katawan mo kung ikaw ay binata. Amen? Babuyin yung katawan natin. Hindi po tayo dinisenyo ng ganon ng Panginoon. O hawakan yung asawa ng may asawa. Hawakan yung hindi mo asawa. It is not the design of God sa bawat buhay natin, mga kapatid. Kasi ang parte ng katawan natin is instrument ng Diyos para makakilos siya sa mundo. It is the tool. Tool ang lahat ng katawan natin. Tool ang pera natin. Amen? Kaya kung hindi tayo mag-yield sa Panginoon at hindi natin iisipin na ang katawan natin o hindi tayo kikilos na ang katawan natin ay pagmamay-ari na ng Diyos, hindi tayo kikilos sa spiritual divine expression kung saan nagre-remain ang purpose at will ng Diyos sa buhay natin. Malalock up tayo, mga kapatid. Mabibingi tayo. Magiging desperado tayo kasi lagi tayo naghahangad na i-touch mo naman ako, Holy Spirit, pero hindi mo alam nasa loob na siya. Kailangan lang ma-activate. Amen? So as a believer, we must understand na si Satan po, amen, nagwo-work siya sa lahat ng oras sa buhay natin. Lahat, gagalawin niya para lang mawala tayo. Nag-o-overtime pa yan ng tahimik. Kaya kung hahayaan natin na maghari siya, magiging ineffective tayo sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya we have to live. Ang mundo po ito, nandito po talaga tayo sa spiritual war zone. Amen? Nandito tayo sa pagmamay-ari na dito sa mundong ito, alam nyo, kung nai-imagine nyo lang yung palaso ng kaaway na lipad ng lipad sa himpapawid, naghahanap ng tatarake na hahanapin siya, parang dark. 'Di ba? Sinasapul-sapul niya lahat, yung anak mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, yung pamilya mo, yung kapitbahay mo. It fly everywhere. Yung palaso ng kaaway. Yun yung strategy nila. Doon sila nakadesenyo. Kaya kung tayo, may strategy din tayo, mga kapatid, na maintindihan na nakadesign tayo hindi sa conform ng mundong ito. Amen? Hindi po sa disenyo ng mundong ito, kundi nakapatay dapat tayo sa realidad, amen, na hindi tayo taga rito. Amen? Hindi po tayo taga rito. Pabasa nga po sa John 17:14-16. John 17 po, 14-16. Amen po. Ano po yun sis? John 17 verse 14 po. Apo, 14-16 po. Amen. Yung prayer ni Jesus. Sorry po. John 17 verse 14-16 po. Amen. Nawala. Teka lang po. Verse 16. Sensya na po, nawala po. Amen. Sabi po dito, naibigay ko na sa kanila ang inyo
naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Amen po, sis. Amen. Alam niyo po, ito po yung totoong Lord's Prayer. Ito yung mismong si Jesus na po ang nananalangin. Hindi sila taga-sanlibutan. Naihayag ko ng salita mo at kinapuotan ng mga tao. Kasi ganun talaga ang mangyari sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, ang panalangin niya sa atin, hindi tayo taga rito. Amen? Idinadalangin ko sila na iligtas mo sila kasi hindi sila taga rito sa sanlibutan na to. Nagaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Kapatid, we have to live na ganun ang mindset natin. Hindi ka taga rito. Kaya hindi natin kailangan sundan yung mga ginagawa ng mga religion. Hindi natin kailangan sundan yung ginagawa ng mga nation. Yung fallen earth na to, yung fallen ng mundo na to. Hindi ka inassign para maging terrorist sa mundong ito. Amen? Maraming affliction at winarningan tayo ng Diyos. Sabi niya sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen? So may demonic principalities po, may strategy na nag-ooperate na ma-destroy yung mga believers sa pamamagitan ng impluensya ng kultura, amen, sa mga passion, ima-manipulate tayo sa mga sinusundan natin. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinusundan natin. Yun po yung, kaya tayo napuprostrate sa mga society, nadidistort tayo, nadidisalign tayo. Sa mga pinapanood natin, sa mga pinapakinggan natin. Amen? Kaya yung mga evil, yung mga demonic, yung mga kasamaan, ang nag-i-entitle sa atin, kaya tayo napoprostrate. At anong nangyayari? Nasa silent yung God-gifted vessel. Kaya maraming tao, kahit na vessel ng Panginoon, nakadesign para maging vessel ng Panginoon sa mundong ito, ine-express nila, amen, hindi yung heart of God. Hindi yung power na binibigay ng Panginoon. Kasi hindi clear sa kanila dahil na-neglect nila at na-mismanage nila ang katuruan ng Panginoon. We must discern very carefully kung ano po ang sinasabi kasi we are in the danger. Marireveal sa atin pag naunawaan natin, prophetically, marireveal sa atin yung danger ng pag-shift ng kultura at values. Tingnan nyo, ang dami ng mga kultura at values, even mga rule ng mga church. Amen? Na hindi na nagiging kalooban ng Panginoon. Kalooban na lang ng tao ang nasusunod. Amen? Ano pong sabi sa Isaiah 5:20? Sabi niya dito. Isaiah 5:20. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanagay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itunuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Amen? Yun yung sabi sa verse 21. Amen? Sabi pa sa 22, ibababa ko po mga bida sa inuman, kawawa kayo. Mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Verse 23. Dahil sa suhol, pinapalaya ang mga kasalanan, at sa mga taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan.
Amen? Ito po yung prophetic na sinabi noon pa. Sa verse 24, kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila ay parang alikabok na papaitaas at ang ugat nila'y dagling mabubulok sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat at salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Amen? Hanggang 24 po yun. So indeed, nakikita po natin today, amen, ito po yung nangyari sa mundo natin. Kaya kung magiging witness tayo at magiging bukas lang yung mga mata natin, hindi natin isa-celebrate yung abomination na ginagawa ng mundo. Ito yung trahedya po na nangyayari sa mga believers, maraming believers dahil sa unknowing. Dahil sa hindi alam. At inaalaw nila yung mga force ng evil na mablock, na maharangan, madungisan, mawasak. Amen? Yung kanilang mga sarili dahil sa pagsunod sa mga tinuturo ng mga religion, ng nation, ng kultura, tradisyon. Amen? Minsan hindi na natin napapansin yung instrument na pinaplace ng Panginoon sa mga buhay natin, nagiging bulag, nagiging bingi, nagiging tahimik. Bakit? Kasi hindi natin nare-realize na puro damage na tayo. Kaya gusto ng Panginoon na ma-awaken tayo mga kapatid, magising tayo sa katotohanan. I-reclaim natin. Amen? Yung prophetic na purity at authority na sinasabi sa atin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng fully consecration sa mga mata natin, sa mga tenga natin, sa mga bibig natin, sa mga kamay natin. Amen? Sa mga paa natin. Kasi, member din po ito ng bodies na sacred sa instrumento ng Panginoon Diyos. Kaya intentional niyang nilikha ang tao. Intentional niyang nilikha ang bawat parte ng katawan natin para maging member din po at mag-manifest ang intention ng Diyos powerfully na maggamit ang manifestation ng His kingdom, ng kingdom niya para sa glory ng Panginoong ito sa mundong ito. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, salamat po. Salamat sa katuruan, salamat sa kapahayagan. Salamat, Panginoon ko, na patuloy mo kaming sinasanctify, Panginoon. Tinuturuan, nililinis, tinutuwid, Panginoon, na maisip at ma-realize namin, Ama, ang kahalagahan ng aming katawan. Na ito ay instrumento rin, Panginoon, upang mag-flow, ang spiritual flow, Ama. Hallelujah. Na maging portal ito, maging tool ito, Panginoon. Na maging witness kami na bukas ang pag-iisip sa panahon ngayon. Na wag maging common, Ama, sa amin ang mga kasamaan na nakikita namin. Na wag maging common para magkaroon ng trahedya sa mundong ito dahil lang hindi namin binuka ang aming mga bibig sa katotohanan ng iyong banal na salita. Hindi namin pinakita at sa ibang tao, Panginoon, ang kalooban mo na perfect will mo at revelation mo sa aming mga buhay na mismo kami ang maging witness, Panginoon, na kaya mo mag-transform ng tao. Tulungan mo kami na wag maging bulag, bingi, Panginoon, at tahimik, Panginoon ko. At Lord, magamit, Panginoon, ang aming mga buhay. I-consecrate mo yung mga kamay namin, mga mata namin, bibig namin, tenga namin na magamit para sa glory at kaluwalhatian mo. At i-empower mo kami, Ama, na nagmumula sa Espiritu mo. Dahil sa mensaheng ito, mas maigit naming maunawaan, Ama, ang cooperation namin, hindi lang sa spirit, sa soul, but Lord, even ang aming physical body, na magkaroon ng union at unity katulad ng banal na spirito ng Diyos Anak at Diyos Ama. Katulad ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na maging isa at maging union, Panginoon, na hindi pwedeng maghiwa-hiwalay, Ama. Kaya, Ama, salamat po sa dakilang karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos.
na ang vessel namin ay madesenyo, Panginoon, sa dating original na disenyo na ma-express sa puso namin na ang kapangyarihan mo ay higit na maging mas malinaw sa amin, Ama, na hindi kami ma-shake ng mundong ito, Panginoon, at maging mas higit kaming maingat ngayon. Salamat, Ama, na hindi kami taga rito sa mundong ito. Salamat, Panginoon, na hindi kami nakadesenyo sa mundong ito. Salamat that nakadesenyo kami sa image na nilikha mo para sa amin. Kaya Lord, we have to flow. Ma-master namin yung flow, Panginoon, na sa Espiritu mo kami sumusunod at hindi, Panginoon, sa mundong ito. Na hindi ito ang teritoryo namin. Hindi ito ang kaligtasan namin, Ama. Hindi ito ang buhay namin dahil nabubuhay kami para sa iyo at para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Hindi sa sasabihin ng tao, hindi sa identification ng tao, hindi sa pagkakakilala ng tao, kundi sa mata mo, sa image na nilikha mo, sa original na design mo sa aming mga buhay. Purihin ka dakilang Ama sa pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kong dinadalangin ang aking mga kapatid, 10 ng kanilang buong pamilya, na maranasan namin, Panginoon, na mag-flow ang Spirit mo ng katotohanan, na magising kami, mabago kami, mapagpala kami, Panginoon, at matransform kami sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and back to you, Ate Jane. Salamat po, and God bless po sa bawat isa. Amen.